Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is June 4, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series kahapon. So, yung series na tatalakayin natin ngayon is bago natin simulan or ipagpatuloy yung ating talakayan ay tumako muna tayo sa muli muna natin balikan yung series natin last week or yung naging topic last week para sa bago lang na tagapanood at tagapakinig na mga Kristiyano sa ating devotion. So yung talakay namin series last week ay God's Catalyst in Shaping the History. So, yung God is meron siyang catalyst. So, yung catalyst is pwede siya pangyari, pwede siyang tao na ginamit ng Diyos para baguhin yung sitwasyon. So, for example, God's catalyst is si Jesus Christ. Si Jesus Christ yung naging catalyst para tayo baguhin kung bakit tayo tumatalakay ngayon. Ginamit siya ng God na sarili niyang ama para maging catalyst. So, ayun, God's catalyst in shaping the history. So, ang series na tatalakay natin yung araw ay God's guidance in decision making. So, yung God is tayo kinaguide ng ating Panginoon sa lahat nating mga desisyon na ginagawa natin. Kung tayo ay may takot sa Diyos or kilala natin siya ng lubos is di tayo kailangan matakot or mangamba sa mga desisyon na ginagawa natin. Tayo ay kagayad ng ating Panginoon para matama yung mga desisyon na gagawin natin or yung mga iisipin. So, ayun, ang Bible verse na tatalakay natin yung araw ay Proverbs chapter 15 verse 22. So, sabi dito in English, plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed. So, sa Tagalog, mabibigo ka kapag hindi ka humingi ng payo tungkol sa iyong mga plano. Ngunit, marami kayong tagapayo, matatagumpay ang plano mo. So, sinabi lang din, kailangan lagi natin araw-araw humingi tayo ng guidance sa Panginoon sa lahat ng maging plano natin, lahat ng decision na isipin natin is kailangan kasama natin si God. So, bago tayo lumako sa ating teaching at application, gusto mo na humingi ng kapatawaran o ng paumanhin dahil sa madilim ng ating pwesto dahil tayo ay humanap lang ng paraan para ay meron tayo mapwestohan. So, ang una sa ating teaching, pride is perfect recipe for failure. So, kung mataas tayong pride natin, is lalapitin tayo para dun sa mga pagkatalo or sa failure. Kaya kailangan ano tayo ba na pride. Number 2, humble people succeed because they listen. So kailangan hindi tayo maging mayamang, maging humble lang tayo dahil pag tayo ay marapit sa tagumpay dahil tayo ay marunong makinig. Number 3, God opens picture godly counsel. Yun, kailangan makinig tayo dun sa ating God. Sa ating application, learn the easy way. So, ano nga ba easy way? Yung mga mahirap siya pero kailangan nandun tayo kay God. Number 2, admit our blind spot. Yun, huwag tayo magmangmahangan sa mga blind spot natin. I-admit natin ito. Isa na, surround yourself with God people. So, ayun lang po para sa araw na ito. Naway mo natin tayo sa pakinig at panonood. God bless to all.